Ang baryo ng Santa Cruz sa South Iloilo ay puno ng sigla habang papalapit ang taon ng pista. Ang hangin ay buhay na buhay sa amoy ng lechon at ritmo na malatambol. Si Gab, 17, isang mahiyaing tambulero sa lokal na banda, ay gumugol ng gabi sa pag-iensayo para sa sinulog. Ang kanyang mga stick ay tumutugtog ng mga beat na umaalingaw-naw sa kawayanan. Nang iparis siya ng dance coordinator kay Clara, isang magandang mananayaw na kilala sa kanyang malikot na galaw, mas malakas ang tibok ng puso ni Gab kaysa sa kanyang tambol. Si Clara, may mahabang buhok at maliwanag ng ngiti, ay parang mga parol na nagpapailaw sa baryo, hindi maaabot. Magulo ang kanilang unang ensayo. Nawala ang ritmo ni Gab. Nadidistract sa mga pag-ikot ni Clara, ang kanyang palda ay parang bulaklak na namumukadkad. Gab, focus na! Biro ni Clara. Ang tawa niya ay nagpapalambot sa panunuya. Humingi siya ng paumanhin pero habang lumilipas ang mga gabi sa ilalim ng mga bituin, naging maayos ang kanilang ensayo. Tinuruan siya ni Clara na damhin ang ritmo, hindi lang tugtugin, habang ipinakita naman ni Gab kung paano magtugtog ng simpleng beat sa tambol. Sa pagitan ng mga ensayo, nagbabahagi sila ng suman at kwento, ang pangarap ni Clara na maging profesional na mananayaw at ang tahimik na mayunin ni Gab na mag-aral ng musika sa Manila. Isang gabi, habang nagliliparan ng mga alitap-tap sa plaza, nagtiwala si Clara. Gusto akong balikan ng ex ko, si RJ. Siya ang bituin ng basketball team pero hindi ko alam. Kumirot ang sikmura ni Gab. Si RJ ay lahat ng hindi siya, maingay, sikat, kumpiyansa. Hinigpitan niya ang hawak sa drumsticks, walang sinabi pero ibinuhos ang damdamin sa kanyang mga tugtog. Bawat hampas ay isang tahimik na panalangin para sa puso ni Clara. Bisperas ng pista, sa ilalim ng kumikislap na parol, napansin ni Clara ang intensity ni Gab. Bakit parang garit ang tamdol mo? Tanong niya, bahagyang nakangiti. Nagdalawang isip si Gab pero biglang sinabi, Clara, gusto kita. Hindi ako kasing galing ni RJ pero tutugtog ako para sa'yo habang buhay. Nanlaki ang mga mata ni Clara, hinipuan niya ang braso niya. Gab, nakikita mo ako. Hindi kailanman ginawa yun ni RJ. Sumikdo ang puso ni Gab pero may duda pa rin. Pipiliin kaya siya? Dumating ang araw ng pista, buhay na buhay ang baryo sa kulay at musika. Nanginginig ang kamay ni Gab habang tinutugtog ang tambol para sa solo ni Clara. Ang kanyang mga galaw ay parang buhawi ng grasya sa ilalim ng araw. Si RJ, nanonood mula sa karamihan, mabigat ang tingin. Habang umiikot si Clara, natigil ang ritmo ni Gab pero nahuli niya ang tingin ni Clara. Ang ngiti niya'y nagbigay lakas. Nahanap niya ang ritmo, tumugtog ng may apoy na nagpabunyi sa mga tao. Pagkatapos ng sayaw, tumakbo si Clara kay Gab, hindi pinansin ang tawag ni RJ. Nagsasalita ang tambol mo sa akin, bulong niya. Sa pagtatapos ng pista, kinumpronta sila ni RJ malapit sa apoy. Clara, perfect tayo, sabi niya, malakas ang boses. Umiling si Clara. RJ, mahal mo ang karamihan, hindi ako. Ang musika ni Gab, totoo. Sumikdo ang puso ni Gab, lumapit. Patuloy akong tutugtog para sa kanya, sabi niya. Matatag ang boses sa unang pagkakataon. Umalis si RJ at pumalakpak ang karamihan, hindi alam ang tahimik na tagumpay. Sa ilalim ng maulap na langit, umupo si Gab at Clara sa plaza, nagbabahagi ng plato ng pansit. Hindi ako aalis, sabi ni Clara. Suminandal siya sa kanya. Ngumiti si Gab, hawak pa rin ng drumsticks. Mabuti. May bago akong beat para sa'yo. Pagkalipas ng ilang linggo, kumalat ang video ng kanilang sinulog. Ang tambol ni Gab at sayaw ni Clara ay perpektong pagkakasundo. Patunay na ang kanilang pag-ibig sa baryo ay mas maliwanag.